Isang maganda at malusog na pagbati sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang atin pong adhikain ay malusog na katawan, malinaw na pag-iisip, maligaya at mahabang buhay. Ang misyon po namin ay makapagbigay ng impormasyon at rekomendasyon para maiwasan ang sakit at ma-reverse ito kung may sakit na. Amin pong ipaliliwanag sa lahat ng aming mga nanunood, mga nakikinig na audience, na ang lahat po ng sakit ay pwedeng maiwasan at pwedeng malunasan. Ang first step po para ito mangyari ay kinakailangan magkaroon tayo ng bagong karunungan. Ang sabi nga ng Lord sa Hosea 4:6, "My people perish for lack of knowledge." At meron din pong kasabihan na applied knowledge is power. Kaya naman dito po sa ating programang The Healthy Life, ay magkakaroon tayo ng bagong kaisipan at matututunan natin ang mga magaganda at malusog na ugali para tayo ay palaging maligaya at walang karamdaman. Ako po si Dr. Chris Enriquez at ito po ang The Healthy Life TV show. Ako po naman si Dr. Linda Enriquez. Kami po ang makakasama ninyo linggo-linggo. Isa sa buhay ang sinabi ng Diyos sa 3 John 2. Beloved, I pray, I wish, I desire above all things that you prosper and be in health, even as your soul prospers. Samahan niyo po kami ngayong araw. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa gout. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik agad ang The Healthy Life. Welcome back po. Kayo po ay nanonood ng programang The Healthy Life. Mag-uumpisa po tayo sa ating programa by presenting our fruit of the week, na ngayon po ay luya or ginger. Ang luya po ay ginagamit na sa buong mundo for centuries na po as a natural remedy for many ailments. Nadidiscover ng mga researcher na ang luya is good for treatment of a lot of things, kahit na ho cancer hanggang sa migraine. Ito po ang 10 health benefits from luya. Number 1 po, heartburn relief. Ang luya po ay matagal nang ginagamit sa pang-relieve ng heartburn at ito po ay usually iniinom as tea or tsaa. Ito po ay nag-reduce ng pain at saka inflammation, and studies have shown that it is good as an anti-inflammatory agent and is a powerful painkiller. Ito po ay mahusay sa motion sickness. Ang luya ay very effective remedy sa nausea associated with motion sickness. Motion sickness po sa boat, sa kotse, o sa aeroplano. Mahusay din ho ito sa migraine. Ang luya ay nakakagaling ng migraine due to its ability na iniisa po yung tinatawag na prostaglandins na nagkukos po ng pain and inflammation sa mga blood vessels. Ang luya po ay ginagamit din sa ovarian cancer, sa treatment nito. Isang study po ang nagawa nila sa University of Michigan sa Comprehensive Cancer Center nila, and they found out na ang luya powder ay nag-i-induce po ng death ng mga ovarian cancer cells pagka ito pong powdered na luya ay in-apply nila sa mga cancer cells sa laboratory. Sa colon cancer po naman, meron ding study na ginawa sa University of Minnesota, and they found na ang ginger ho ay nag-i-slow ng growth ng cancer ng colon o rectum. Kaya yun po ang importanteng tawag dito, benefit ng luya as far as cancer is concerned. Ang luya po ay magaling din sa prevention ng kidney failure. Isang research na ginawa naman sa mga rat, sa mga dagaho, ay nagpakita na ang luya ay nag-reduce ng incidence ng diabetic nephropathy, yung complication po ng diabetes sa bato sa mga taong merong sakit na diabetes. Ang mga Chinese sa Chinese medicine, ang ginger tea at saka yung sinasamahan nila ng brown sugar is used po sa treatment ng mga menstrual cramps, yung mga dysmenorrhea. Ang luya po ay ginagamit din sa treatment ng mga colds, ng mga flu. Ginagamit din po ito sa mga sumasakit ang tiyan, yung mga stomach flu, at saka po sa food poisoning.
Isang review po ng study na ginawa nila ay sinasabing ang luya ay effective, kasing effective ng vitamin B6 na ito ho ay ginagamit sa morning sickness ng mga tao sa first trimester ng pregnancy. Ang ating pong paksa ngayon ay gout. Ang gout po ay a medical condition usually characterized by recurrent attacks of acute inflammatory arthritis with red, tender, hot, and swollen joints. Ang gout po ay nakaka-affect na about 2% of the Western population, 8% Americans, nearly 6% of men, and 2% of women have gout. It is known as a disease of the king's or rich man's disease kasi po yung mga mayayaman noong unang panahon ang nagkakaroon lamang ng gout dahil sa kinakain nila mga rich foods, mga alcohol, caviar, foie gras, all kinds of cured meats, mga seafoods, mga fructose sweetened drinks, mga nuts, at saka mga junk foods na tinatawag natin ngayon. Gout is the most prevalent arthritis po among Filipinos. Ang hyperuricemia po, yung mataas ang uric acid, affects 38% ng mga Filipino males and 18% of mga Filipino females. 18 at saka 38 is 56% po yan. Kaya more than half of our population po ay may elevated uric acid. This is po the underlying cause ng gout. Ang mga symptoms naman usually develops sa gabi, in 2 to 4 hours during the night. Alam mo, Dr. Lina, the reason for this is kasi yung body temperature natin sa gabi mababa. Doon sila na nag-uumpisang magkaroon ng atake. Mag-manifest sa gabi. Sa umaga, paggising, masakit na. Ang pinaka-striking symptoms ho ng gout ay yung mga joint na affected, ay masyadong mainit, namamaga po, at saka napakasakit talaga. And 76% ho ang involved ay yung big toe sa ating paa. Yung other toe ho, yung other side, ay pwedeng ma-involve din. Ang ankle ho at saka yung paa mismo, yung foot, ay na-affect ho sa gout ng 50% of the time. Yun hong tuhod natin ay na-affect ng gout 32% ho of the time. Yung mga fingers naman natin ay na-affect ng mga 25% ho ng gout total, ang tawag dito, yung manifestation. Ito pong ating siko ay na-affect sa 10% ng cases. Ito hong ating wrist, ay mga 10% din ho ng cases. At saka alam mo, sa siko, doon nagkakaroon ng topay, yung mga nodule na malalaking bilog na parang tumor dahil sa uric acid. Pero actually, Dr. Chris, yung mga topay na yon ay pwede mag-appear kahit saan. Pero dito talaga mas prominent pag lumalabas. Sa elbow, kasi kitang-kita mo. Hindi siya masakit pagka wala ng acute attack. Okay. Ang gout ho ay nag-affect between the ages of 40 at saka 50 years old na tao, mostly sa mga males pero females din, and they are more likely to develop sa male rather than sa women. Ang most women ho ay nakaka-experience ng gout after menopause. Ang gout ay nag-a-affect pero very rarely po nag-a-affect ito ng mga bata at saka mga young adults. Ang condition po na nag-i-increase ng risk ng manifestation ng gout ay diabetes ho, yung mga high cholesterol, hypertension, yun yung mga kidney problems, ay mas mataas ang incidence nila na mag-manifest at magkaroon ng gout. Ang gout ho ay pwedeng mag-run sa isang family. Ibig sabihin, kung mayroong isang may sakit na gout, dahil usually ito related not necessarily sa genes, Dr. Chris, pero dahil ang isang pamilya ay parehong kinakain nila. And as we will note later sa discussion po namin, ay napakalaki ng contribution ng mga pagkain sa gout talaga. Mga kaibigan, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa gout, kaya maghintay lang po kayo at magbabalik kaagad ang The Healthy Life.
Welcome back po. Ito po ang The Healthy Life TV program, ang pinaka-exciting at informative na health program po sa television. Si Dr. Linda po ang ating co-host. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa gout. Dr. Linda, ang mga symptoms ng gout ay na-mention mo na kanina, severe pain sa mga joint, especially sa big toe, sa ankle, sa hands, knees, or wrist. Yung joint is swollen, red, hot, at saka napakasakit. The attack usually starts sa gabi, kagaya na pag-usapan natin dahil bumababa ang temperature sa gabi ng ating body, doon nag-uumpisa ang pagsakit. Pero pagising mo sa umaga, masakit na masakit na. Ang mga joint po ay nagkakaroon ng limited flexibility. May mga nodules so tayong pag-usapan kanina, or tophi. Yung mga tophi po, mga deposits ng uric acid sa mga joints. This can go away without treatment, yung pong acute attack in a week's time. Pero, instead, dahil napakasakit, kailangan mabigyan tayo ng gamot, which i-discuss natin maya-maya konti. Treatment. Ang mga contributing factors or condition naman na nag-i-increase ng risk ng gout sa isang tao ay pagkaho mataba, yung obesity, at saka yung heavy intake ng alcohol consumption, especially po yung beer. Talagang nakakataas ng incidence ng gout yun. Ang mga diet o pagkain na mataas masyado sa purine, katulad ng mga meat, mataas ito sa purine, mga seafoods, lahat ng klaseng seafoods, at saka po yung mga internal organs ng mga animal, katulad ng liver, lungs, yung mga pali, yung mga atay, yung mga kidneys na kinakain natin. Extremely low-calorie diet can increase the risk hindi ka pwede mag-diet masyado. Yung sobrang low-calorie, naman, Oo. Tapos yung regular aspirin intake, nakaka-increase ng uric acid yun, kaya tataas ang incidence na magkaroon ng gout. Ang regular niacin use ay nakaka-increase din ng risk ng gout. Yung dalawang sinabi mong yun, yung aspirin sa niacin, yun ang ginagamit sa mga tao mayroong heart problem. Oo, yeah. Kaya ito'y kailangan mag-iingat ang mga tao. Oo. Kaya pagka may heart problem at saka yung aspirin para mag-thin yung blood, mag-thin yung blood. Maging malabnaw. Or yung niacin para ma-dilate yung mga ugat. Oo. Pero excessive use noon, ay magkakaroon ka naman ng increased uric acid. Oo, tapos pwedeng mag-attack magkaroon ng gout naman. gouty Which is better than heart attack. Yeah, that's true. Oo. Yun din hong regular use ng diuretics, pagka yung mga taong lagi yung namamanas na mga tao, yung may mga fluid na kinakailangan maalis sa katawan, pagka regular na ginagamit yun, tumataas din ang uric acid. At saka yung fast na pagbabawas ng timbang, yung fast weight loss. Ang mga inumin po na mataas sa fructose at saka mga babae na umiinom regularly ng mga high fructose drink ay merong 74% increased incidence na pwede silang mag-develop ng gout. Kaya ang importante po yung mga iniinom natin kasi, especially yung mga soft drinks, kailangan tingnan natin yung label. Hindi lang yung nutritional facts, pero yung ingredients. Kahit umuho sa ingredients, makikita kasi yung mga sinasabi lang corn syrup, tapos yung mga fructose, ay doon nyo makikita kung meron. Kaya kailangan magbabasa tayo para inform tayo kung ano yung nilalagay natin sa ating katawan. Wag na lang silang uminom ng mga ganun. Kaya tayo, hindi tayo uminom ng mga soft drinks. Dahil hindi lang naman tungkol sa fructose, marami pa rin mga disadvantages yun, which we're not gonna discuss it today. Ang chronic kidney disease nagkakaroon din ng increased incidence ng gout pagka may chronic renal problem. Ang mataas na blood pressure po, yung alta presyon, yun hong psoriasis, nakaka-increase din ng increased risk for gout. Yun hong mga trauma at saka yung mga surgery, post-surgery, meron ding increased incidence ng gout sila. Oo. Ay ano naman ang mga hindi dapat kainin para hindi magkaroon ng atake ng gout. Meron tayong listahan na ginawa noon. In fact, binamimigay ko sa opisina. Ang importante ito yung mga whole milk at saka mga cream and sour cream. Hindi dapat tayo nag-aabuso niyan. Avocado po, masama rin. Alam mo ba, ang avocado is one of the most nutritious fruit kasi mataas yan ang unsaturated fatty acid, saka maraming glutathione yan. Pero pagka sobrang kain mo, nag-i-increase naman ng uric acid. Yeah. Kaya ang lesson talaga, Dr. Chris, it doesn't matter how good of
we're talking about food, how good a food is as in itself, ano? Pagka sobra ang kain natin ng anything, anything good, hindi pwedeng magsobra eh. Kaya Kaya kailangan ang rule ay moderation. moderation lang, Oo, oo. dapat moderation tayo. Kasi napakagaling din ho ng avocado by itself, pero hindi dapat sobra naman. Ano? Oo. Ang iba pa po na nakakataas ng uric acid, yung mga tinatawag na high-fat cooking like yung au gratin, usually sa French cooking po ito, fried foods at saka cream sauces na magkapataas din ng blood uric acid, yung mga high-fat breads like pancakes, French toast, muffins, French fries, at saka mga biscuits, yung mga meat gravies, bakers at saka brewers yeast, nasabi natin yung mga beer, alcohol. Anchovies po yung mga tinatawag na bagoong. Yan po yung nagpapataas ng uric acid. Mga sweet breads, yung mga sinabi mo kanina na mga organs, kagaya ng liver, kidneys, brain, meat extract, saka heart, at saka yung goose, na meat ng goose. Mga crabs, shrimps, mushrooms, napapataas lahat po yan ng uric acid. Sa mga vegetable naman, doktora, itong mga vegetable ito, usually mahusay, Pero pagka excessive, kagaya ng asparagus, cauliflower, at saka spinach, ay nagpapataas ng uric acid yan. Yung mga isda rin, kung minsan sinasabi nating maayos dahil sa kanilang omega-3, kagaya ng sardines, herring, scallops, mackerel, or mussels, ay nagpapataas din ng uric acid. High-fat desserts like ice cream po, tsokolate, donuts or cronuts, cookies, cakes and pies. Lahat yan, masarap kainin, masarap pakinggan, pero nagpapataas ng uric acid among many other bad things that they have. Pero ang nito, just as what we said, pwede naman kumain paminsan-minsan, pero hindi talaga excessive amount. Minsan pag nakaupo ka, pwede mong ubusin ng isang cake kung talagang masarap eh. Pero pagka ganun, sobra na yon, Kaya moderation ang rule. Dr. Linda, dahil napakasakit nitong gout, especially pagka na-involve yung joint, ano naman mga pwede nating gamitin para magamot? Ang treatment ng gout, Dr. Chris, ay actually directed sa 2 areas. Ito yung number 1, yung to relieve yung acute attack kasi sobrang sakit talaga noon. And number 2, of course, to lower yung uric acid ng pasyente para hindi na ma-prevent yung further attack, yung another attack in the future. Kaya ang acute attack, dahil talagang masyadong masakit, sabi nga natin, yung joint, whatever joints involved, kung fingers or wrist or elbows or big toe, kaya yung tuhod, ay namamagayon, mapula, at sobrang sakit, Kung baga ang sakit ay pwedeng yung ibabad sa maglagay kayo ng isang basin, nalagyan mo ng napakaraming yelo, tapos lagyan mo ng kaunting tubig para medyo matunaw yung ice, tapos ibabad nyo doon kung paa ang masakit, may ibababa doon, until mawala yung sakit. Okay. Kung tuhod naman, o yung ibang area na hindi nyo pwedeng ibabad sa palanggana ng mga yelo, ay lagyan nyo ng cold compress na yelo rin. Yun ang importanteng makakatulong yun ng gusto, matatagal ang inflammation nun. Ang other medication naman na ginagamit natin ay yung non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang walang side effect na effective somewhat ay yung ibuprofen o yung Advil. Okay? Pero yung pag hindi natanggal ng ibuprofen yung sakit, ay pwedeng yung tinatawag na Indocin. May mga side effects naman yun. Sa acute attack, Dr. Chris, ginagamit din yung mga steroids, katulad ng prednisone to help. Pero hanggat maaari, i-hold yun. Oo. Okay. Talagang yung sa pag-severe na ang acute attack talaga, ang ginagamit ay yung colchicine. Okay? Paano naman? Ang colchicine, Dr. Chris, alam ko may mga iba, nagpe-prescribe sila ng take colchicine 2 times a day, gano'n o kaya 3 times a day. Pero actually, ang dose ng colchicine na ininom dapat, you have to take 1 every hour. Sunod-sunod yun every hour until matanggal yung sakit. Pagka hindi natanggal yung sakit, ay tuloy-tuloy yun hanggang magkaroon ng diarrhea. Dahil ang diarrhea. Ang diarrhea ang pinaka yung dose na kailangan ng katawan mo yung na-reach na, kaya ititigil. Kung hindi pa natanggal ang sakit at nagdadiarrhea na kayo, ay pwedeng makatulong yung ginagawa natin ngayon sa Healthy Life, yung tinatawag na Prolozone. Okay? Ito ay ini-injection namin. Popular na yan. Ini-injection na namin ng tawag dito, yung anti-inflammatory solution, tapos nalagyan namin ng ozone. Yung
tinatawag na prolozone. Effective ito talaga sa mga Talagang joint alis pains. ka agad, ano? Yes, oo. Kaya, so the Okay. patient will come in severe pain and will walk out of the office without pain. Yun Okay. ang ano nun. Kaya ang second portion naman ng treatment is to prevent, to lower the uric acid at saka to prevent the uric acid from developing again. Ano, ang number one hong medication para dito ay yung tinatawag na allopurinol or ang brand name ay Zaloprem. Ito po, ang ginagawa ito, binablock po ang metabolism ng uric acid para hindi makapadevelop ng uric acid. Yung pangalawa po ay yun namang tinatawag na uricosuric agent, which means na yung uric acid sa blood nyo po, dadaan sa kidney para ma-eliminate po sa kidney, sa urine. Ang ginagamit dito, yung tinatawag na Benamid or Probenecid. Ang problema lang dito ho, hindi nyo pwedeng gamitin ang aspirin kasi maraming taong mayroong gout, aspirin ang ginagamit. Yung dalawang yun hindi pwedeng pagsamahin dahil nag-i-elevate lalo ang uric acid. Kaya kailangan malaman ng mga tao, hindi dapat ganun ang gagawin. Pero yung dalawang drugs na yun, mag-lower ng uric acid, mapiprevent ang second attack or subsequent attack. Pero ang the best thing talaga, Dr. Chris, para ma-prevent ang next attack ay iwasan yung mga pagkain na nagtitrigger ng Yung lahat attack. na nagtitrigger, dapat yung alcohol. Everything na mention ganun natin. lang. Oo. Sa amin pong pagbabalik ay sasagutin po natin ang ilang mga tanong na pinadala ninyo sa amin. Magbabalik ko ang The Healthy Life. Stay tuned. Sa gitna ng mga isyong sumasakal sa ating bansa, may pag-asa pa bang mapalaya ang Pilipinas? Naghahanap ang Panginoon ng maninindigan at mananalangin para sa kapayapaan, kasaganaan, katarungan at katwiran. Makiisa sa ika-35 anibersaryo ng Jesus is Lord Church, October 25, 4 p.m., Luneta, Rizal Park. Welcome back po sa The Healthy Life. Ang paksa po natin ngayon na ating pinag-uusapan ay gout. Ngayon po ay sasagutin natin ang mga ilang katanungan na naipadala nyo sa amin. Ang una pong katanong na natanggap namin ay sasagutin ni Dr. Linda. Pero bago po yon, gusto kong ipakita lang ho ang isang magazine na The New You. Ito po ay nabibili ho ito sa National Bookstore, sa Power Books, sa Fully Booked, dahil ito po ay pinipicture po ang Rapa Health at saka po ang The Healthy Life. Ang aming pong endorser na ay si Miss Cory Quirino po, ang president po ng Miss World of the Philippines. Kaya puntahan niyo ito, marami ho kaming istorya dito, 9 pages po. Salamat po. Dr. Linda, yung unang question natin. Bago ko basahin ang question, Dr. Chris, hindi niya binigyan pangalan niya, pero nag-comment siya, which I just want to thank that person kung siya nakikinig ngayon. Ang sabi niya ay, by chance, I was able to watch your program, and the moment I heard how Dr. Chris and Dr. Linda answered all the questions raised by the interviewers in a simple, detailed, and informative way, I am already hooked to listening and anticipating more information that they will share with us. Count me now as one of your regular televiewers and look forward to your next episode. God bless and continue to be a blessing to Salamat others. po sa inyo. Sana nabigay niyo po yung pangalan niyo. Pero salamat po. We are blessed na ganyan ang feeling niyo. Thank you po. Dr. Chris, ang susunod nating tanong ay galing naman kay Jovan sa Valenzuela City. Ang sabi niya ay, meron po bang gamot sa kulugo? Ano po ang pangalan nito? Kasabay ho nito ay nagtanong naman si Stephen sa Pampanga. Ang sabi niya ho ay, ano po ba ang mabuting pangtanggal ng wart? Ang wart ho at kulugo ay pareho sila. Yun ba yun? Ito'y viral infection actually sa skin na tumatambok. I'm sure Tumitigas, alam natin. Tumitigas, alam natin kung ano yung kulugo. Meron po kami napaka-effective na cream na talagang pag ginamit yun ay nabawala ang kulugo. Ito po ay maganda rin pagka merong any kind of infection sa skin, kahit yung eczema, kahit viral
viral infection, bacterial infection sa skin, ay meron po kaming cream na ginagamit dito. Kaya tumawag lang po kayo at mag-inquire kayo sa Healthy Life tungkol dito. Okay. Isa lang, last question po for now. Galing po kay J. Retiro ng Aklan. May gamot po bang pampaalis ng bara sa ugat? Napaka-importante pong question ito dahil ang number 1 cause of death sa Pilipinas po is bara ng ugat ng coronary artery. Heart attack po. Meron pa kaming programa na ginagawa na aalis namin po ang inyong mga bara sa lahat ng part ng arteries nyo, but especially po sa heart at saka sa brain. Obviously, kailangan i-change ang lifestyle nyo, mga pagkain nyo, pero kung kailangan matanggal yung mga plaques na tinatawag, yung mga calcium, meron kami ginagawa dyan, chelation therapy po, at saka hydrogen peroxide, at kung ano-ano po excuse me ho, pero kailangan pong malinis talaga ang ugat nyo para wala na tayong magkaroon ng heart attack or stroke, doktora. Marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa aming programa. Inaanyayahan ko po kayo na patuloy na magpadala ng inyong mga katanungan via email, Facebook, sa telepono po, sa Rapa Health, sa Healthy Life, at saka po sa SOE. Ang mga contact information po namin, as always, ay nandyan po sa inyong screen. Kung meron po kayong access sa email, mag-email kayo sa amin at sasagutin namin kaagad. Yun ho, impronto namin sinasagot, doktora. Okay. Nagpapasalamat din po kami sa mga nanonood at nakikinig sa radio via DZJV, sa 1458 sa AM station po. Sa mga areas po ng Parañaque, Las Piñas at Calabarzon. Areas ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating word for the week. At ito po ay galing sa Hebrews 13:16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. At ang lagi pong payo ng inyong health doctors, think good health, think long life. Tayo pong mga tao ay tandaan natin na tayo ay triune being. Meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at saka meron tayong itong ating physical body. Itong physical body ho natin ay sumusunod lamang depende kung anong nasa ating kaluluwa, which is mainly yung ating pong isipan. Kaya kung ano kayo ngayon, ay resulta ho yun ng kung anong nasa laman ng inyong kaisipan na nagmula pa noon. Kung gusto po ninyong magbago ang inyong situation, ang inyong health, ang inyong condition sa buhay, ay kinakailangan pong magkaroon kayo ng transformation ng mind. It's as simple as that, pero it requires effort po at saka determination on your part. Dahil ho ang sabi sa salita ng ating Lord ay where the mind goes, the body follows. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Dr. Linda Enriquez. Thank you very much. Ako naman si Dr. Chris Enriquez, nagpapayo sa inyong lahat na sundin natin ang health teachings ni Jesus, then expect to die young at 120 years. See you next week po. Thank you po. Thank you for sending in your questions to the Healthy Life Show. I hope that your questions have been answered completely and to your satisfaction. Just remember to stay healthy because if you get sick, it's bad for your health.